Isang patak ng luha. Iyon ang presyo ng bawat isang sulyap. Sa dilim ng kanyang maliit na silid, sa ilalim lamang ng liwanag ng buwan na sumisilip mula sa siwang ng bintana, maingat na binuksan ni Elena ang palad. Naroon ang isang luma at tanso ng medalyon. Sa pagbukas nito, bumungad ang isang kupas ngunit malinaw pa ring larawan isang sanggol na may bilugang mga mata at ngiting tila ng aakit sa mundo. Ang kanyang si Marco. Ang kanyang anak. Pinahid ni Elena ang luhang taksil na dumaloy sa kanyang pisngi. 30 taon na niyang itinatago ang medalyon na ito. 30 taon na rin niyang itinatago ang katotohanang siya, si Elena Reyes, ang hamak na kasambahay, ang tunay na ina ng nag-iisang tagapagmana ng Villa de Villa. At bukas makalawa, ang sanggol sa larawang ito ay ikakasal na. Dahan-dahan niyang isinara ang medalyon, ang malamig na metal ay tila pumapaso sa kanyang balat. Anak ko, bulong niya sa hangin, isang dasal, na tanging siya at ang apat na sulok ng silid ang nakarinig. Kinabukasan, ang amoy ng mamahaling pabango at bagong plansang damit ang sumalubong sa mansyon. Sa gitna ng malawak na sala, nakatayo si Elena, hawak ang traje de boda ni Marco. Ang puting-puti nitong tela ay parang busilak, walang bahid ng anumang dumi. Ganoon niya rin inalagaan si Marco. Mula pagkabata, sinigurado niyang walang anumang dumi na kakapit dito maging ang dumi ng kanyang tunay na pagkatao. Hinaplos niya ang manggas ng damit, bagay na bagay ito sa'yo, Marco, bulong niya, na para bang ang damit ang kanyang kausap. Ang gwapo mo sigurong tingnan dito. Huwag kang masyadong kakabahan, ha? At, mag-ingat ka palagi anak ko. Sa huling mga salita, halos pumatak muli ang kanyang luha, ngunit mabilis niya itong pinigilan. Mahal na mahal ka ni Yaya. Mukhang mas sentimental ka pa kaysa sa ikakasal, Elena. Isang malamig na boses ang bumasag sa kanyang sandali. Mabilis na napalingon si Elena. Nakatayo sa paanan ng engrandeng hagdanan si Doña Victoria, ang pangalawang asawa ng yumaong si Don Ricardo, ang stepmother ni Marco. Nakataas ang isang kilay nito, ang mga mata ay mapanuri habang nakatingin sa damit pagkatapos ay sa kanya. Maam Victoria, magalang na bati ni Elena, bahagyang yumuko. Sinisigurado ko lang po na perpekto ang lahat para kay Sir Marco. Dapat lang, sagot ni Doña Victoria, habang dahan-dahang bumababa, ang bawat hakbang ay may bigat, may autoridad. Siguraduhin mong perpekto yan. Ayokong mapahiya ang anak ko sa pinakamahalagang araw ng buhay niya. Ang mga salitang anak ko ay parang maliliit na karayom na tumusok sa puso ni Elena. Ngumiti lamang siya ng pilit. Makakaasa po kayo, ma'am. Nagpatuloy sa paglakad si Victoria patungong kusina. At pakidala na rin ang kape ko sa study. Black. No sugar. Opo, ma'am. Naiwan si Elena, yakap-yakap ang traje de boda. Ang init ng pagmamahal na naramdaman niya kanina ay napalitan ng pamilyar na lamig. Sa bahay na ito, siya si Yaya Elena. Ang utusan. Ang anino. At iyon lang dapat ang papel niya. Nang hapon na iyon, dumating si Marco kasama ang kanyang nobya, si Isabela, o Bel, gaya ng tawag ng lahat, masigla ang tawanan ng dalawa habang papasok ng pinto. Yaya. Tawag agad ni Marco, ang mga mata ay hinahanap siya. Iyon ang palaging una niyang ginagawa pag-uwi. Sir Marco, sagot ni Elena, lumabas mula sa kusina na may dalang merienda. Yaya, tingnan mo itong butones ng polo ko, natatanggal na yata. Pakiayos naman po mamaya, sabi ni Marco na parang batang nagsusumbong, inilahad ang manggas ng kanyang mamahaling polo. Kinuha ni Elena ang kamay ni Marco at sinuri ang butones. Naku, oo nga. Hayaan mo, tatahiin ko yan agad para hindi mawala. Ang simpleng paghawak sa kamay ng anak ay sapat na para magbigay kasiyahan sa buong araw niya. Hindi niya namalayan, nakatingin sa kanila si Belle. Walang emosyon ang mukha nito, ngunit nakita ni Elena ang bahagyang pagsalubong ng mga kilay ni Belle, isang anino ng pagtataka sa mga mata nito. Mabilis na binitawan ni Elena ang kamay ni Marco, na para bang nakuryente. Pasensya na, Maam Belle. Ihahanda ko na po ang merienda ninyo, sabi niya at mabilis na tumalikod. Habang nagsasalin siya ng juice, narinig niya ang mahinang boses ni Belle. Marco, darling, you seem closer to your yaya than anyone else. Of course, sagot ni Marco, puno ng pagmamalaki. She raised me, she's family. Narinig ni Elena ang salitang pamilya. Isang salitang napakatamis pakinggan, ngunit napakasakit din isipin, dahil sa mansyon na ito, hanggang doon lang siya. Kapamilya. Pero hindi tunay na pamilya. Gabi na. Tapos na ang lahat ng kanyang gawain. Ang buong bahay ay tahimik na.
Napagod si Elena sa buong araw, ngunit hindi siya makatulog. Bumangon siya para uminom ng tubig sa kusina. Ang tanging ilaw ay mula sa ilalim ng pinto ng study ni Doña Victoria. Habang papalapit siya, narinig niya ang boses nito, mahina ngunit malinaw, may kausap ito sa cellphone. Hindi sana siya makikinig, ngunit isang pangalan ang narinig niya na nagpatigil sa kanyang paghakbang. Oo, nasisiguro ko. Si Elena ang kahinaan niya. Napahawak si Elena sa kanyang dibdib. Bakit siya pinag-uusapan? Dahan-dahan siyang lumapit sa pinto, sapat lang para marinig ang usapan. Hindi pa ito ang tamang oras. Hayaan mo muna silang maging masaya, hayaan mong isipin ni Marco na nasa kanya na ang lahat. Ang kumpanya, ang pangalan, ang asawa. Isang nakakakilabot na tawa ang sumunod mula sa loob. Huwag kang mag-alala, pagpapatuloy ni Doña Victoria, ang boses ay puno ng lason. Sa araw ng kasal, sasabog ang lahat. Malalaman ng lahat ang sikreto na wawasak kay Marco de Villa. Nabitawan ni Elena ang hawak na baso. Kumalat ang bubog at tubig sa sahig, ngunit hindi niya iyon ininda. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng kanyang dibdib. Ang sikreto. Ang sikretong iningatan niya ang 30 taon. Ang sikretong wawasak sa kanyang anak. The numbers have to match. I want a full audit of all assets from the last fiscal year. I cross-reference ninyo sa inventory natin. Walang puwang para sa pagkakamali. Ang boses ni Marco de Villa ay umalingaw sa loob ng napakalamig na boardroom, matigas. May awtoridad. Bawat salita ay may bigat na nagpapatahimik sa lahat ng executive na nakaupo sa paligid ng mahabang lamesang gawa sa mahogani. Sa edad na 30, siya na ang CEO ng De Villa Holdings, isang posisyon na minana niya mula sa kanyang yumaong ama, at pinatunayan niyang karapat-dapat siya dito. Sa ilalim ng kanyang pamumuno, lalong lumago ang kumpanya. Nang matapos ang pulong, isa-isang nagsilabasan ang mga tao, nag-iiwan ng mga mahihinang yes, sir, at thank you, sir. Naiwan si Marco, minasahe ang kanyang sentido. Ang stress ng pagpapatakbo ng isang dambuhalang kumpanya at ang paghahanda sa kasal ay sabay na umaatake sa kanya. Tumunog ang kanyang cellphone, pangalan ni Belle ang lumabas sa screen, ngumiti siya. Si Belle ang kanyang pahinga. Darling, bati niya. Marco, I'm at the florist. I can't decide between the Ecuadorian roses or the Casablanca lilies for the reception centerpieces. What do you think? Masiglang tanong ni Belle sa kabilang linya. Napasandal si Marco sa kanyang swivel chair. Whichever you think is best, Belle. Maganda naman lahat yan. But it's our wedding. I want your opinion. Napabuntong hininga si Marco. Okay. The lilies. They sound classy. Ang totoo, wala siyang pakialam sa mga bulaklak. Ang nasa isip niya ay ang legasiya ng pamilya, ang kinabukasan ng kumpanya, ang pagbuo ng sarili niyang pamilya. Para sa kanya, ang kasal ay isang mahalagang hakbang sa pagtupad ng mga iyon. Para kay Belle, tila ito ay isang malaking party na kailangang maging perpekto. Great! Lilis it is. See you later, love you. Sabi ni Belle at ibinaba na ang tawag. Napailing na lang si Marco. Mahal niya si Belle, oo. Maganda ito, galing sa tamang pamilya, at perpektong magiging Mrs. de Villa. Pero minsan, naiisip niya kung nagkakaintindihan ba talaga sila. Isinantabi niya ang mga iniisip at binalikan ang trabaho. May isang lumang kontrata siyang kailangang hanapin, isang kasunduan na pinasok pa ng kanyang ama 10 taon na ang nakalilipas. Kailangan niya itong marepaso bago pumasok sa isang bagong deal. Alam niyang nakatago lang iyon sa lumang opisina ng kanyang papa, isang lugar na bihira na niyang pasukin. Ang lumang opisina ni Don Ricardo ay parang isang time capsule. Ang amoy ng mga lumang libro at tabako ay nananatili pa rin sa hangin. Ang lahat ay nasa ayos, tulad ng pag-iwan nito. Ang bigat ng alaala ng kanyang ama ay tila nakadagan sa kanyang mga balikat. Hinahangaan niya ito, gusto niyang higitan ang mga nagawa nito. Lumapit siya sa malaking kabinet na gawa sa Nara. Dito nakasalansan ang mga lumang financial records. Habang naghahalungkat, may isang bagay na pumukaw sa kanyang atensyon. Sa pinakailalim, sa likod ng mga makakapal na folder, may isang manipis na folder na iba ang kulay. Kulay krema ito, samantalang ang iba ay kulay luntian. Walang nakasulat na label sa labas. Dahil sa kuryosidad, kinuha niya ito, mabigat ito kaysa sa inaasahan niya. Nang buksan niya, bumungad sa kanya ang isang formal na dokumento. Sa itaas, nakasulat ang mga salitang, Deed of Trust. Kumunot ang noo ni Marco.
Nagbasa siya. Ito ay isang trust fund, isang napakalaking trust fund. Ang mga numero ay nakasulat isang halagang sapat na para bumili ng ilang bahay at lupa sa isang mamahaling subdivision. Ngunit hindi ang halaga ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ito ay ang pangalan ng beneficiary. Elena Reyes. Paulit-ulit na binasa ni Marco ang pangalan, Elena Reyes. Yaya Elena, imposible, baka nagkakamali lang siya ng basa, baka ibang Elena Reyes ito. Ngunit sa ilalim, nakasulat ang address, No. 14, Acacia Street, Villa de Villa Residences, Makati City. Ang address ng mansyon nila, ang address ng servants' quarters. Walang duda. Ang Yaya Elena niya. Ang unang pumasok sa isip niya ay baka bonus ito, isang pabuya para sa 30 taong serbisyo. Pero ang halaga, hindi ito normal. Sobra-sobra. Hindi ito regalo. Ito ay bayad. Parang may malamig na kamay na humaplo sa kanyang batok. Bigla niyang naalala ang lahat, ang kakaibang pagtingin ng kanyang ama kay Yaya Elena. Ang pag-aalala nito kapag nagkakasakit ang Yaya. Ang pagtatanggol nito kay Elena tuwing napapagalitan ito ng kanyang lola. Noong bata siya, akala niya ay dahil lang mabait ang kanyang ama. Akala niya ay dahil itinuturing itong kapamilya. Ngayon, sa harap ng dokumentong ito, nagkaroon ng ibang kahulugan ang lahat, isang madilim at maruming kahulugan. Nanginig ang kanyang mga kamay habang hawak ang mga papel. Ang pagmamahal at respeto niya sa ama ay unti-unting nababahiran ng pandidiri. At ang pagtingin niya kay Elena, ang babaeng nag-alaga sa kanya, ang itinuring niyang pangalawang ina. Napalitan ito ng galit. Isang matinding galit na nag-ugat sa pakiramdam ng pagkakanulo. Siya pala ang dahilan kung bakit hindi naging masaya si Mama sa piling ni Papa. Siya ba ang Lee? Siya pala ang dahilan kung bakit hindi naging masaya si Mama sa piling ni Papa? Siya ba ang lihim na sumira sa pamilya namin? Ang mga tanong ay parang lason na kumalat sa kanyang isipan. Isinara niya ang folder ng may diin, ang tunog ay umalingaw-ngaw sa tahimik na opisina. Ang paghanga niya sa kanyang yaya ay gumuho at naging abo. Ang imahe ni Elena bilang isang simple at tapat na lingkod ay nabasag at napalitan ng imahe ng isang babaeng mapanlinlang, isang manggagamit. Kinuyom niya ang kanyang panga. Ang init ng galit ay umakyat mula sa kanyang dibdib patungo sa kanyang mukha. Hindi na niya kayang manatili pa sa loob ng silid na iyon. Kailangan niya ng hangin. Kailangan niyang harapin si Elena. Kailangan niyang marinig ang katotohanan mula mismo sa bibig nito. Hawak ang folder na parang isang hatol, mabilis siyang nagmartsa palabas ng opisina ng kanyang ama. Bawat hakbang niya ay mabigat, puno ng sama ng loob. Hindi niya pinansin ang pagbati ng kanyang sekretarya. Diretso siya sa elevator, ang mga mata ay nag-aapoy. Pagdating sa parking lot, halos ibalibag niya ang pinto ng kanyang kotse. Pinaandar niya ang makina at mabilis na pinatakbo ito palabas ng gusali, papalayo sa De Villa Holdings, pauwi sa Villa de Villa. Pauwi sa lugar kung saan nagsimula ang lahat ng kasinungalingan. Habang nasa biyahe, ang mga alaala ay bumalik sa kanya, si Yaya Elena na nag-aalaga sa kanya tuwing may lagnat siya. Si Yaya Elena na nagluluto ng paborito niyang adobo. Si Yaya Elena na palaging nasa tabi niya, nakangiti, handang damayan siya. Lahat ba iyon ay isang malaking pagpapanggap? Ang bawat pag-aalaga, ang bawat ngiti, ang bawat yakap, lahat ba iyon ay may katumbas na presyo? Ang sakit ay humalo sa kanyang galit. Pakiramdam niya ay niloko siya. Hindi lang ng kanyang ama, kundi ng babaeng pinagkatiwalaan niya ng buong buhay niya. Ano ito, Yaya? Bulong niya sa sarili, habang mahigpit na hinahawakan ang manibela, ang mga ugat sa kanyang kamay ay lumitaw. Anong kabayaran ito? Ang tanong ay walang sagot, nag-iiwan lamang ng mapait na lasa sa kanyang bibig. At habang papalapit siya sa mansyon, isa lang ang sigurado niya, hindi siya titigil hanggat hindi niya naririnig ang katotohanan. At sa oras na marinig niya ito, hindi niya alam kung kaya pa niyang tingnan si Yaya Elena sa parehong paraan. Ang perpektong mundo ni Marco de Villa ay nagsisimula ng magkalamat, at ang unang bitak ay may pangalang Elena Reyes. Ang library ng Villa de Villa ay isang sagradong lugar. Maliban sa pamilya de Villa, tanging ang mga tagalinis lamang ang pinapayagang pumasok dito, at sa mga takdang oras lamang. Ito ang paboritong lugar ng yumaong si Don Ricardo, isang santuwaryo ng katahimikan, napapalibutan ng libo-libong aklat na sumasalamin sa kanyang katalinuhan. Dito natagpuan ni Elena ang kapayapaan sa hapon na iyon. Habang maingat niyang pinupunasan ng basahan ang bawat aklat sa estante, panandalian niyang nakalimutan ang pag-uusap na narinig niya kagabi.
Ang alikabok sa kanyang mga kamay ay mas madaling linisin kaysa sa takot na bumabalot sa kanyang puso. Bigla, bumukas ng malakas ang pinto ng library. Ang tunog ay marahas, at sa isang iglap, nawala ang lahat ng katahimikan sa silid. Napatalon sa gulat si Elena, muntik nang mabitawan ang hawak na aklat. Nakatayo sa may pinto si Marco. Ang kanyang mukha, na karaniwang kalmado at may ngiti, ay ngayon ay tila isang maskara ng galit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik, at ang kanyang paghinga ay mabigat. Para siyang isang bagyo na handang manalasa. Sir Marco. Nautal na sabi ni Elena. May kailangan po ba kayo? Hindi sumagot si Marco. Naglakad siya papasok, ang bawat hakbang ay may bigat. Isinara niya ang pinto sa kanyang likuran. Ang pagklik ng seradura ay naghatid ng kaba sa dibdib ni Elena. Bigla, ang malawak na library ay parang kumipot, na para bang sinasakal siya ng mga dingding. Lumapit si Marco sa malaking mesa sa gitna ng silid at inilapag dito ang isang folder. Ang tunog ng paglapag nito ay malakas, isang babala. Ano po yan, sir? Tanong ni Elena, ang boss ay nanginginig na. Tumingin si Marco sa kanya. Isang tingin na hindi pa niya nakita kailanman, malamig, mapanghusga, puno ng pagkasuklam. Huwag mo akong tawaging sir, utos ni Marco, ang boses ay mababa at puno ng panganib. Marco. Tingnan mo yan, sabi niya, itinuro ang folder. Dahan-dahang lumapit si Elena sa mesa. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang folder. Nakita niya ang mga formal na dokumento. Ang mga salitang DEDD of Trust. Ang kanyang pangalan. At ang halagang nakasulat doon, isang halagang hindi niya kailanman nakita sa buong buhay niya. Napaatras siya, napahawak sa kanyang bibig, alam niya ang tungkol dito. Ito ang ipinangako sa kanya ni Ricardo. Isang pangako na sinabi nitong para sa kanyang kinabukasan, bilang pasasalamat sa kanyang sakripisyo, ngunit hindi niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Ang kasunduan nila ni Ricardo ay dapat manatiling lihim. Nakita mo na, tanong ni Marco. Ang laking halaga para sa serbisyo ng isang kasambahay, hindi ba? Hindi makasagot si Elena. Ang mga salita ay ayaw lumabas sa kanyang bibig. Matagal na akong nagtataka, pagpapatuloy ni Marco, paikot-ikot sa mesa na parang isang leon na tinitingnan ang kanyang biktima, kung bakit ganoon na lang ang pagtrato sa iyo ni Papa. Kung bakit palagi kang may espesyal na lugar sa bahay na ito. Akala ko, dahil lang mabuti siyang tao. Akala ko, dahil itinuturing kang kapamilya. Pero mali pala ako. Huminto siya sa harap ni Elena. Tinitigan niya ito ng diretso sa mga mata. Ang galit sa kanyang mukha ay nahaluan ng matinding sakit. Sabihin mo sa akin ang totoo, sabi niya, ang bawat salita ay parang suntok. Yaya. Naging kerida ka ba ng papa? Ang tanong ay parang isang kidlat na tumama sa kalagitnaan ng puso ni Elena. Bigla, ang lahat ng hangin ay nawala sa silid. Ang sakit ay napakatindi, napakabigat, na halos hindi niya makayanan. Mas masakit pa ito kaysa sa araw na isinuko niya ang karapatan sa kanyang anak. Mas masakit pa sa 30 taon ng pananahimik. Ang kanyang anak. Ang sarili niyang anak. Inaakusahan siya ng isang bagay na napakarumi. Nagsimulang mamasa ang kanyang mga mata, umiling siya, ang mga luha ay sunod-sunod na pumatak sa sahig na kahoy. Hindi. Hindi totoo yan, Marco. Kung hindi totoo, ano ito? Sigaw ni Marco, itinuro muli ang mga dokumento. Bakit kanya bibigyan ng ganito kalaking pera? Bilang kabayaran sa ano? Sa pag-aalaga sa akin? O sa pag-aalaga sa kanya kapag wala si Mama? Regalo yan ng papa mo sa serbisyo ko, pilit na paliwanag ni Elena, kahit alam niyang hindi iyon sapat bilang pasasalamat. Huwag mo akong gawing tanga, putol ni Marco. Walang regalong ganito kalaki. Ang totoo, kinakasama ka niya, di ba? Habang ang mama ko nagtitiis. Habang ako walang kaalam-alam. Ginawa ninyo akong tanga sa sarili kong pamamahay. Ang bawat salita ay isang sugat. Hindi na makahinga si Elena sa tindi ng sakit. Paano niya ipagtatanggol ang sarili nang hindi isinisiwalat ang mas malaking sikreto? Paano niya sasabihin, hindi ako ang kerida ng ama mo, ako ang ina mo? Hindi mo naiintindihan, Marco. Hikbi niya. Ang alin ang hindi ko naiintindihan, sarkastikong tanong ni Marco. Na ang babaeng tiningala ko at minahal na parang tunay na ina ay isa palang ahas. Isang babaeng sinamantala ang kabaitan ng amo niya. Tama na. Pakiusap ni Elena, napahawak sa kanyang dibdib. Parang awa mo na, tama na. Pero hindi tumigil si Marco. Ang sakit ng pagkakanulo ay naging lason na bumulag sa kanya. Tumalikod si Elena.
Hindi na niya kayang makita ang pagkasuklam sa mga mata ng kanyang anak. Hindi na niya kayang marinig ang mga akusasyon nito. Mas gugustuhin pa niyang mamatay kaysa maranasan ang sandaling iyon. Habang naglalakad siya papalayo, tinipon niya ang lahat ng natitirang lakas. Huminto siya saglit, hindi lumilingon. Kung iyan ang tingin mo sa akin, Marco, sabi niya, ang boses ay basag ngunit may bigat ng pinalidad. Wala na tayong dapat pag-usapan. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa paglakad. Iniwan niya si Marco sa gitna ng library, kasama ang mga papel na sumira sa lahat. Naiwan si Marco na lalong naguluhan, lalong nasaktan, at lalong nagalit. Ang inaasahan niyang pag-amin ay napalitan ng isang pader na mas mataas pa kaysa dati. Nang makalabas ng library, tumakbo si Elena. Tumakbo siya papalayo sa sakit, papalayo sa kanyang anak, hanggang sa marating niya ang kaligtasan ng kanyang maliit na silid. Doon, isinara niya ang pinto, sumandal dito, at dahan-dahang napaupo sa sahig. At sa wakas, humagulhol siya. Isang iyak na puno ng sakit ng 30 taong pagsasakripisyo, isang iyak para sa pagmamahal na isinumpa, at isang iyak para sa anak na ngayon ay tingin sa kanya ay isang halimaw. Nakasara ang pinto, ngunit parang naririnig pa rin ni Elena ang mga salita ni Marco, "Querida, ahas." Sinamantala ang kabaitan. Ang mga ito'y paulit-ulit na umuugong sa kanyang isipan, bawat isa ay isang bagong saksak sa kanyang durog ng puso. Nakasubsob ang kanyang mukha sa unan na amoy araw, ang unan na dati nagbibigay ginhawa, ngunit ngayoy sumisipsip lamang sa kanyang mga luhang walang katapusan. Ang maliit niyang silid, ang kanyang santuwaryo sa loob ng 30 taon, ay naging isang kulungan. Ang 4 na sulok ay tila humihigpit, pinipiga ang natitirang hininga sa kanyang dibdib. Paano nangyari ito? Ang anak na iningatan niya, pinrotektahan mula sa lahat ng sakit, ang siya pang nagbigay sa kanya ng pinakamalalim na sugat. Ang sakit ay napakatindi, kaya't ang isipan niya ay naghanap ng kanlungan. At sa gitna ng kadiliman ng kasalukuyan, dinala siya ng kanyang alaala pabalik sa isang panahong may liwanag pa. Isang panahong may pag-asa pa. Flashback. Ang hardin ng Villa de Villa ay naliligo sa ginintuang sinag ng hapon. Si Elena, na noon ay 20 taong gulang pa lamang at bagong salta sa mansyon, ay abala sa pagdidilig ng mga rosas. Ang kanyang buhok ay nakatali, at ang kanyang simpleng bestida ay may mga bahid ng lupa, ngunit ang kanyang mga matay nagniningning. Palagi kang masaya kapag kaharap mo ang mga bulaklak, isang malambing na boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Napalingon siya. Nakatayo roon si Ricardo, ang binatang amo, suot ang isang puting polo at may ngiti sa mga labi. Hindi ito ang ngiti ng isang amo sa kanyang utusan, kundi isang ngiting puno ng paghanga. "Sir Ricardo," sabi ni Elena, bahagyang yumuko. "Nakakatuwa po kasing panoorin silang mamukadkad." "Hindi ako Sir Ricardo, kapag tayong dalawa lang, Elena." "Ricardo lang," sabi nito, lumapit sa kanya, kumuha ito ng isang bagong pitas na puting rosas. Para sa pinakamagandang bulaklak sa hardin na ito, inabot nito ang rosas sa kanya. Nag-aalangan man ay tinanggap niya ito, ang kanyang mga daliri ay bahagyang sumayad sa kamay ni Ricardo, isang kilabot ang gumapang sa kanyang buong katawan. Sa mga mata ni Ricardo, nakikita niya ang isang bagay na higit pa sa pagtingin ng isang amo, nakikita niya ang pagmamahal. "Ricardo." "Bawal po ito," mahinang sabi ni Elena, kahit ang puso niya ay sumisigaw ng kagalakan. "Ang alin ang bawal?" Tanong ni Ricardo, ang ngiti ay hindi nawawala. "Ang magbigay ng bulaklak? O ang umibig sa isang taong tulad mo, na mas totoo pa kaysa sa lahat ng yaman na nakapaligid sa akin?" Iyon ang simula. Ang mga tagong pag-uusap sa hardin, ang mga palihim na sulyap sa pasilyo, at ang isang pag-ibig na namukadkad sa kabila ng kanilang magkaibang mundo. Isang pag-ibig na alam nilang parehong delikado. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena sa kasalukuyan. Ang pag-ibig na iyon, na minsan ay nagbigay sa kanya ng walang katumbas na saya, ang siya ring naging ugat ng kanyang habambuhay na kalungkutan. At ang anino ng kalungkutang iyon ay may pangalan, si Doña Elvira, ang ina ni Ricardo, ang orihinal na matriarka ng Villa de Villa. Flashback. Ang tensyon sa loob ng opisina ni Doña Elvira ay halos nahihipo. Nakatayo si Ricardo sa harap ng kanyang ina, ang mukha ay namumutla. Si Elena ay nasa labas lamang ng pinto, nanginginig habang pinapakinggan ang sigawan mula sa loob. "Hindi mo ba naiintindihan, Ricardo? Ang isang de Villa ay hindi nagpapatol sa isang katulong." Ang boses ni Doña Elvira ay matinis at puno ng galit. "Sinira mo ang pangalan ng pamilyang ito. Kapag nalaman ito ng mga kaibigan natin, saan ko ilalagay ang mukha ko?
Mahal ko siya, ina. Matigas na sagot ni Ricardo. At nagdadalang tao siya. Pananagutan ko siya at ang magiging anak namin. Isang malakas na sampal ang narinig ni Elena. Napahawak siya sa kanyang bibig, pinipigilan ang isang hikbi. Walang kahihiyan. Sigaw ng matanda. Pakinggan mo ako, Ricardo. Itakwil mo ang babaeng yan at ang bastardo mong anak, o itatakwil kita. Aalisin ko sa iyo ang lahat ang mana, ang pangalan, ang lahat ng karangyaan na kinagisnan mo. At yang babae mo, ang boses ng Donya ay naging isang mapanganib na bulong, sisiguraduhin kong hindi na siya muling makakakita ng liwanag ng araw. Entiendes? Katahimikan. Isang mahabang katahimikan na mas nakakabingi pa kaysa sa sigaw. At nang muling magsalita si Ricardo, ang kanyang boses ay basag at talunan. Opo, ina. Gagawin ko po ang gusto ninyo. Ang sakit ng alaala ay sariwa pa rin, kahit 30 taon na ang nakalipas. Iyon ang gabi kung kailan namatay ang kanilang pangarap. Iyon din ang gabi kung kailan isinilang ang isang kasunduang babago sa kanilang buhay magpakailanman. Flashback. Sa isang maliit at madilim na silid sa ospital, ilang araw matapos niyang isilang si Marco, pinuntahan siya ni Ricardo. Ang mga mata nito ay namumugto, ang mukha ay puno ng pagsisisi. Patawarin mo ako, Elena, sabi nito, hinawakan ang kanyang kamay. Wala akong nagawa. Umiling si Elena. Alam ko, Ricardo, alam ko. Hindi ko kayang mawala ka sa buhay ko. At lalong hindi ko kayang hindi makita ang paglaki ng anak natin, sabi ni Ricardo. Ang boses ay desperado. May naisip akong paraan. Isang paraan para manatili ka sa tabi niya. Tumingin si Elena sa kanyang sanggol, na mahimbing na natutulog sa kanyang mga bisig. Ang maliit na mukha nito ang kanyang buong mundo. Ano yon? Tanong niya. Huminga ng malalim si Ricardo. Manatili ka sa mansyon. Bilang kanyang yaya. Sasabihin natin sa lahat na ulila na siya, na natagpuan ko lang siya. Aampunin ko siya bilang sarili kong anak. Sa ganoong paraan, makakasama mo siya araw-araw. Mapapanood mo siyang lumaki. Aalagaan mo siya. Parang sinaksak si Elena. Ang maging ina sa pangalan, ngunit utusan sa katotohanan. Ang makita ang sariling anak na tinatawag siyang yaya. At ako? Tanong niya, ang boses ay halos hindi marinig. Ano ang magiging papel ko? Ang mga mata ni Ricardo ay napuno ng luha. Ikaw ang magiging anino niya, Elena, ang kanyang tagapag-alaga, isang sakripisyo, alam ko, pero ito lang ang paraan. Hayaan mo akong manatili sa buhay ninyo. Kahit sa ganitong paraan lang. Tumingin si Elena mula kay Ricardo patungo sa natutulog na si Marco. Ang pagmamahal ng isang ina ay nanaig sa sakit ng isang babae. Mas gugustuhin niyang maging anino sa tabi ng kanyang anak kaysa mabuhay sa isang mundong wala ito. Tumango siya. Pumapayag ako. Bumalik si Elena sa kasalukuyan, ang kanyang mukha ay basang-basa na ng luha, ang sakripisyong iyon, ang 30 taon ng pagtitiis. Para lang ba sa wala? Para lang ba marinig mula sa bibig ng sariling anak na isa siyang kerida? Dahan-dahan siyang tumayo at lumapit sa maliit at may kalumaan ng salamin na nakasabit sa kanyang dingding, tinitigan niya ang kanyang refleksyon. Isang babaeng may kulubot na sa gilid ng mga mata, may mga puti ng hibla sa buhok, at may bakas ng habambuhay na kalungkutan sa mukha. Wasak na siya. Pagod na siya. Gusto na niyang sumuko. Ngunit nang maalala niya ang mukha ni Marco, kahit na sa galit nito isang kislap ng determinasyon ang sumilay sa kanyang mga mata, ginawa niya ang sakripisyong ito para sa kanya. Itinago niya ang katotohanan para protektahan siya. Hindi siya maaaring sumuko ngayon, hindi pa tapos ang laban. Hinawakan niya ang kanyang dibdib. Ang sakit ay nandoon pa rin, matindi at pumipilipit, ngunit sa ilalim nito, may isang bagay na mas malakas. Ang pagmamahal ng isang ina. Kaya ko pa ba? Tanong niya sa sariling refleksyon. Huminga siya ng malalim, pinipiga ang lahat ng natitirang lakas. Para sa'yo, anak, bulong niya sa hangin, isang panata na tanging siya lang ang nakarinig, kakayanin ko. Kinabukasan, isang hindi natural na katahimikan ang bumalot sa Villa de Villa. Ang dating masayang usapan tuwing almusal ay napalitan ng tunog lamang ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Nakaupo si Marco sa isang dulo ng mahabang mesa, habang si Doña Victoria naman ay nasa kabilang dulo, nagmamasid na parang isang lawin. Si Elena ay abala sa kusina, ngunit ang bawat galaw niya ay mabigat, ang kanyang mga mata ay bahagyang namumugto. Ang pader sa pagitan ni Marco at Elena ay hindi nakikita, ngunit ramdam na ramdam. Hindi tumitingin si Marco sa direksyon niya. Hindi siya tinawag na yaya.
At nang iabot ni Elena ang kape nito, hindi man lang ito nag-angat ng tingin o nagpasalamat. Para kay Elena, ang bawat sandali ng katahimikang iyon ay mas masakit pa kaysa sa 1,000 sigaw. Si Marco naman ay gulong-gulo. Ang galit niya kagabi ay hindi pa humuhupa, ngunit sa ilalim nito ay may isang maliit na tinig ng pagdududa. Ang pagtanggi ni Elena ang sakit sa mga mata nito ay tila totoo. Ngunit nariyan pa rin ang mga dokumento, ang katotohanang hindi maikakaila, sino ang paniniwalaan niya. Ang ebidensyang hawak niya, o ang babaeng nag-alaga sa kanya sa buong buhay niya. Si Doña Victoria, na isang eksperto sa pagbabasa ng mga sitwasyon, ay nakaramdam ng tensyon, at tulad ng isang oportunista, alam niyang ito na ang perpektong pagkakataon para kumilos. Nang matapos ang almusal at umakyat na si Marco sa kanyang silid para magbihis, sinundan siya ni Victoria. Kumatok ito ng marahan sa pinto. Marco, iho. Pwede ba kitang makausap sandali? Malambing na tanong nito. Pasok po, Tita Victoria, sagot ni Marco, habang isinusuot ang kanyang relos. Pumasok si Victoria, ang mukha ay nagpapakita ng pekeng pag-aalala. Napansin ko lang, parang ang bigat ng hangin sa pagitan ninyo ni Elena. Nagkaroon ba kayo ng hindi pagkakaunawaan? Hindi agad sumagot si Marco. Nagtiwala na ba siya sa kanyang Tita Victoria, siya ang asawa ng kanyang ama? Baka may alam ito. May natuklasan po ako, tita, sabi ni Marco sa wakas, ang boses ay mababa, tungkol kay Papa. At, kay Yaya Elena. Umupo si Doña Victoria sa gilid ng kama, hinawakan ang kamay ni Marco, ang kanyang paghawak ay malumanay, ngunit ang kanyang mga mata ay matalim. Tungkol saan, iho? Sabihin mo sa akin. Baka makatulong ako. At ikinuwento ni Marco ang lahat ang tungkol sa trust fund, ang komprontasyon nila ni Elena, at ang pagtanggi nito. Habang nagsasalita si Marco, si Victoria ay nakikinig lamang, tumatango-tango, ang kanyang mukha ay nagpapakita ng simpatya, ngunit sa loob-loob niya, isang matagumpay na ngiti ang nabubuo. Napakadali, sabi niya sa sarili, ang isda ay kumagat na sa pain. Nang matapos si Marco, umarte si Victoria na parang nabigla. Diyos ko, hindi ko alam yan, Marco. Ang papa mo. Palagi siyang malihim pagdating sa pera. Huminga siya ng malalim. Pero, hindi na ako magtataka. Anong ibig ninyong sabihin, tita? Matagal ko nang napapansin ang pagiging malapit nila, sabi ni Victoria, maingat na pinipili ang kanyang mga salita, pero ayokong mag-isip ng masama. Si Ricardo ay asawa ko, at si Elena. Matagal na siyang nagsisilbi sa atin. Pero ngayon na sinabi mo yan. Tumingin siya sa malayo, na para bang may inaalala, baka may iba pang lihim ang papa mo, iho, at baka sangkot diyan si Elena. Minsan, ang mga taong pinakapinagkakatiwalaan natin ang siyang may kakayahang saktan tayo ng lubusan. Ang mga salita ni Victoria ay parang gasolina na ibinuhos sa nagbabaga ng duda ni Marco. Ito na ang kumpirmasyong kailangan niya. Hindi siya nag-iisa sa kanyang hinala. Salamat po, tita, sabi ni Marco, ang boses ay muling tumigas. Ngayon, mas sigurado na ako. Nang makalabas si Marco ng silid, isang ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Victoria. Ang unang bahagi ng kanyang plano ay nagtagumpay. Ngayon, kailangan na lang niyang tapusin ang pangalawang bahagi. Maya-maya, nakita ni Marco si Elena sa hardin. Nakaupo ito sa isang bench, nakatingin sa malayo, nakita niyang palihim nitong pinupunasan ang kanyang mga mata. Sa isang saglit, isang kurot ng awa ang kanyang naramdaman. Ang yaya niya, na dati palaging malakas, ay ngayon ay mukhang marupok. Gusto niya sanang lumapit, ngunit bigla niyang naalala ang mga salita ni Victoria. Ang awa ay napalitan muli ng galit, nagpatuloy na lang siya sa paglakad. Kinagabihan, ipinatawag ni Doña Victoria si Elena sa study, ang study na dati pag-aari ni Don Ricardo. Umupo ka, Elena, sabi ni Victoria, nakaupo sa malaking silyang balat sa likod ng mesa, para siyang isang reyna sa kanyang trono. Umupo si Elena sa silyang nasa harap ng mesa, ang mga kamay ay nasa ibabaw ng kanyang kandungan. Alam kong may problema kayo ni Marco, diretsahang sabi ni Victoria. Hindi sumagot si Elena. At alam ko rin kung bakit, pagpapatuloy nito, nilalaro ang isang mamahaling ballpen, ang trust fund. Napatingin si Elena kay Victoria, ang mga mata ay nanlalaki sa gulat, paano niya nalaman? Ngumiti si Victoria. Isang ngiting nakakakilabot. Huwag kang mag-alala, Elena. Hindi ako ang kalaban mo dito. Sa katunayan, gusto kitang tulungan. Tulungan? Nagtatakang tanong ni Elena. Oo.
Nakikita ko kung gaano ka nasasaktan. Nakikita ko kung paano ka tingnan ni Marco. Gusto kong maayos ang lahat. Gusto kong malaman ni Marco ang katotohanan. Biglang nagkaroon ng pag-asa sa puso ni Elena. Paano? May maliit akong pabor na hihingin sa'yo. Sabi ni Victoria, inilapit ang kanyang katawan. Sa araw ng kasal ni Marco, ang pag-asang naramdaman ni Elena ay biglang napalitan ng kaba. Ano po iyon? Ngumiti muli si Victoria. Basta't gawin mo lang ang sasabihin ko. At pagkatapos ng kasal, ipapangako ko sa'yo, magiging maayos ang lahat, maiintindihan ka ni Marco, baka. Baka mas higit pa sa pag-intindi ang makuha mo. Tinitigan ni Elena si Victoria. Ang mga mata nito ay nangungusap, nang aakit. Para siyang isang ahas na nag-aalok ng isang ipinagbabawal na prutas. Si Elena, na desperado at sawi, ay walang ibang makapitan. Sige po, sagot niya, isang desisyon na pagsisisihan niya habang buhay. Ano po ang kailangan kong gawin? Ang ngiti ni Doña Victoria ay lalong lumawak, mabuti. Magaling kang sumunod, Elena, magaling na utusan. At sa loob ng study na iyon, kung saan minsan ay binuo ang isang kasunduan ng pag-ibig at sakripisyo, isang bagong kasunduan ang nabuo, isang kasunduan ng pagkakanulo at pagkawasak. Ang seda ay malamig sa kanyang balat, libo-libong maliliit na perlas ang kumikinang sa bawat galaw niya sa harap ng tatlong panig na salamin. Ang wedding gown, na idinisenyo ng pinakasikat na couturier sa bansa, ay perpekto, isang obra maestra, isang pangarap na nagkatotoo. Pero habang tinitingnan ni Isabela Bel Gonzales ang kanyang refleksyon, hindi kagalakan ang nakikita niya. Ang babae sa salamin ay mayroong perpektong ayos, perpektong damit, at isang blankong ekspresyon. It's magnificent, Miss Gonzales. You look like a queen. Bulalas ng baklang designer, pumalakpak pa na parang isang batang nakatanggap ng regalo. Pilit na ngumiti si Belle. It's beautiful, Ramil. Thank you. Beautiful is an understatement, darling. It's divine. Sir Marco will surely be breathless when he sees you. Ang pangalan ni Marco. Sa halip na magdulot ng kilig, nagdulot ito ng isang pamilyar na kaba sa kanyang dibdib. Sa nakalipas na mga araw, ang Marco na kilala niya ang masayahin, ang malambing, ang palaging nakatuon sa kanya ay tila naglaho. Ang pumalit ay isang lalaking malayo ang tingin, madaling mag-init ang ulo, at laging may mabigat na dinadala. Business stress, iyon ang palagi niyang sinasabi, pero nararamdaman ni Belle na may iba pa, may mas malalim. Belle, anak, are you okay? Tanong ng kanyang ina, si Mrs. Carmela Gonzales, na nakaupo sa isang velvet na sopa sa loob ng shop. Kanina ka pa tulala. I'm fine, ma, mabilis niyang sagot, ina-admire ko lang ang gown. Isang kasinungalingan. Ang totoo, iniisip niya kung bakit hindi sumasagot si Marco sa mga text niya mula pa kaninang umaga. Nang makauwi sila sa kanilang bahay, sinubukan ni Belle na harapin ang kanyang ina. Ma, nag-aalala na talaga ako kay Marco. Nag-aayos ng bulaklak sa isang florera ang kanyang ina, hindi man lang ito lumingon. Bakit naman? Dahil ba sa trabaho? Normal lang yan sa isang CEO. Masanay ka na. You're marrying a Davila, not a regular employee. Hindi lang yon, ma, giit ni Belle. May iba. At parang may kinalaman si Yaya Elena. Sa wakas, huminto sa ginagawa ang kanyang ina at hinarap siya, ang mga kilay ay magkasalubong. Si Elena, ang kasambahay. Ano namang kinalaman ng katulong sa inyo? I don't know, pag-amin ni Belle, pero ang lapit nila sa isa't isa, ma. Minsan, parang mas nauuna pa si Yaya sa isip niya kaysa sa akin. At nitong mga nakaraang araw, ramdam ko ang tensyon sa pagitan nila. The whole mansion feels cold. Ibinaba ng kanyang ina ang hawak na gunting at tinitigan siya ng diretso. Isabela, pakinggan mo ako. Huwag mong problemahin ang mga bagay na hindi mo dapat problemahin. Katulong lang yan. Ang importante, ikakasal ka sa isang Davila. Ang pangalan, ang yaman, ang koneksyon, yan ang importante. Naiintindihan mo ba? Ang lamig ng boses ng kanyang ina ay mas nakakakilabot pa kaysa sa katahimikan sa mansyon ng mga Davila. Para bang sinasabi nitong ang kasal nila ni Marco ay isang transaksyon, hindi isang pagsasama ng dalawang taong nagmamahalan. Nagsimulang magtanong si Belle sa kanyang sarili, pera at pangalan nga lang ba ang habol ko? Mahal ko ba talaga si Marco o mahal ko lang ang pagiging isang Davila niya? Kinabukasan, sa pagbisita niya sa mansyon, nagpasya siya na mismo ang aalam. Hinanap niya si Elena, nakita niya itong nagpupunas ng mga muebles sa sala. Yaya Elena, tawag niya ng malumanay. Lumingon si Elena.
Ang mga mata nito ay may bakas ng kalungkutan. Ma'am Bell, pwede po ba tayong mag-usap sandali? Nakita ni Bell ang pag-aatubili sa mukha ni Elena. Pasensya na po ma'am, marami pa po akong kailangang tapusin, inutos po ni Ma'am Victoria. Ang boses nito ay formal at malamig. Iba sa dating Yaya Elena na palangiti at palakaibigan. Sandali lang po. Gusto ko lang sanang itanong kung okay lang po ba kayo? Kayo ni Marco. Hindi sumagot si Elena. Yumuko lang ito at nagpatuloy sa pagpupunas, isang malinaw na pagtangging makipag-usap. Napabuntong hininga na lang si Belle at tumalikod. Habang naglalakad siya sa pasilyo, hindi niya sinasadyang marinig ang bulungan ng dalawang kasambahay mula sa kusina. Grabe yung sigawan kagabi, narinig mo ba? Sabi ng isa. Oo. Mula sa library. Kawawa naman si Yaya Elena. Simula noon, hindi na siya pinapansin ni Sir Marco. Ano kaya ang pinag-awayan nila no? Tungkol daw sa pera, sabi ni Manang Fe. Kinilabutan si Belle. Tama nga ang hinala niya. Nag-away nga sila. At hindi ito simpleng away. Gabi na. Hindi pa rin mapakali si Belle. Nagpaalam siyang matutulog na, ngunit sa halip ay nanatili siyang gising sa guest room. Sa kalaliman ng gabi, bumaba siya para kumuha ng isang basong tubig. Ang buong mansyon ay madilim at tahimik. Ang tanging liwanag ay nagmumula sa isang maliit na lamp sa dulo ng hallway. Habang naglalakad siya, may nakita siyang isang anino. Napahinto siya. Nakatayo roon si Marco. Nakatalikod ito sa kanya, nakaharap sa isang pinto ang pinto ng silid ni Elena. Nakatayo lang ito roon, hindi gumagalaw. Ang kanyang mga balikat ay bahagyang nakayuko na parang may pasan-pasan na napakabigat. Hindi alam ni Belle kung bakit, ngunit hindi siya gumawa ng anumang ingay. Nagtago siya sa isang sulok at nagmasid. Ilang minuto ang lumipas. Si Marco ay nanatili sa parehong posisyon. Pagkatapos, dahan-dahan itong lumingon at sa sinad ng ilaw mula sa lamp, nakita ni Belle ang kanyang mukha. Ang puso niya ay tila piniga. Ang ekspresyon sa mukha ni Marco ay isang bagay na hindi pa niya nakita kailanman. Ito ay isang pinaghalong matinding kalungkutan, malalim na pagsisisi, at nakakalunod na pagkalito. Para siyang isang batang nawawala, hindi alam kung saan lilingon. Nakatingin siya sa pinto ng kwarto ni Elena na para bang iyon ang sagot sa lahat ng kanyang problema, ngunit kasabay nito ay ang pinagmumulan din ng lahat ng kanyang sakit. Sa sandaling iyon, naintindihan ni Belle. Hindi ito simpleng business stress, hindi ito simpleng tampuhan ng amo at ng kanyang yaya. Ang problemang ito ay malalim, nakaugat sa isang lihim na hindi niya alam, isang lihim na nagdudulot ng matinding sakit kay Marco, isang lihim na malinaw na hindi siya bahagi. At sa unang pagkakataon, natakot si Belle, natakot siya hindi para sa kanilang kasal, kundi para sa lalaking pakakasalan niya. Bisperas ng kanyang kasal, ngunit si Marco de Villa ay hindi mapakali. Imbes na kasama si Belle o ang kanyang mga kaibigan para sa isang stag party, pinili niyang magkulong sa minibar ng mansyon. Isang baso ng mamahaling whiskey ang nasa kanyang kamay, ang yelo ay dahan-dahang natutunaw, tulad ng kanyang determinasyon at galit. Ang bawat pag-inog ng likido sa baso ay nagbabalik sa kanyang isipan ng mga imahe mula sa library. Ang mukha ni Yaya Elena na basang-basa ng luha. Ang pagtanggi nito na puno ng sakit. Ang mga salitang binitiwan niya, na ngayon ay parang lason na bumabalik sa kanya. Querida. Ahas. Napapikit si Marco. Bakit niya nasabi ang mga iyon? Oo, nandoon ang ebidensya, ang mga dokumento, ngunit ang sakit sa mga mata ni Elena, hindi iyon kayang pekein. Sa buong buhay niya, ni minsan ay hindi siya nagsinungaling dito. Ngayon, nararamdaman niyang siya ang naging sinungaling. Inisang lagok niya ang natitirang alak. Ang anghang nito ay gumuhit sa kanyang lalamunan, ngunit hindi nito kayang pawiin ang bigat sa kanyang dibdib. May mali. Isang malaking-malaki ang mali sa buong sitwasyon. At sa kaibuturan ng kanyang puso, nagsisimula siyang matakot na ang mali ay nasa kanya. Bigla, may naalala siya. Isang bagay na halos nakalimutan na niya sa gitna ng lahat ng gulo, isang bili ng kanyang ama. May iiwan ako sa iyong liham sa ilalim ng drawer ng mesa ko, Marco. Huwag mong bubuksan hanggat hindi dumarating ang araw bago ang iyong kasal. Iyon ang huling bilin sa kanya ni Don Ricardo bago ito tuluyang pumanaw. Noong una, akala niya ay isa lamang itong sentimental na bilin. Ngayon, nararamdaman niyang baka ito ang susi. Mabilis siyang tumayo, ang pagkalasing ay tila biglang nawala. Nagtungo siya sa lumang opisina ng kanyang ama, ang lugar na pinagmulan ng kanyang galit ay baka siya ring lugar na magbibigay sa kanya ng liwanag.
Lumuhod siya sa harap ng malaking mesa. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinakailalim na drawer, at naroon nga. Isang sobrang kulay krema, selyado, at may nakasulat sa labas sa pamilyar na sulat kamay ng kanyang ama, para sa aking anak, si Marco, Atsi. Nanginginig ang mga kamay niya habang binubuksan ang sobre. Ito na, ang huling mensahe. Huminga siya ng malalim at sinimulang basahin. Marco, anak ko. Kung binabasa mo ito, nangangahulugang nasa bisperas ka na ng pinakamahalagang yugto ng iyong buhay. Papasok ka na sa buhay may asawa. At bago mo gawin iyon, may mga ilang bagay akong gustong malaman mo, mga bagay na hindi ko nasabi sa'yo noong ako'y nabubuhay pa. Pinalaki kita sa karangyaan, sa isang mundong ang halaga ay nasusukat sa pangalan at yaman. Iyon ang pagkakamali ko, dahil ang tunay na yaman, anak, ay hindi ang apelido o ang pera sa bangko. Ang tunay na yaman ay ang pagmamahal na kaya mong ibigay at tanggapin. Isang pagmamahal na tapat at walang hinihintay na kapalit. Napahinto si Marco. Walang hinihintay na kapalit. Ang mga salita ay parang sampal. Nagpatuloy siya sa pagbabasa. Sa buhay, makakagawa ka ng mga desisyong mahirap, mga desisyong maaaring makasakit sa iba para sa inaakala mong mas malaking kabutihan. Ako mismo, nagawa ko iyan. May mga bagay akong isinuko, may mga taong nasaktan dahil sa takot at sa bigat ng pangalang De Villa. Ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang hindi ko na ipaglaban ang tama dahil sa takot sa sasabihin ng mundo. Huwag mo akong tularan, Marco. Maging mas matapang ka kaysa sa akin. Pahalagahan mo ang mga tao sa paligid mo, lalo na ang mga nagpakita sa iyo ng wagas na pagmamahal. At kung darating ang araw na kailangan mong pumili sa pagitan ng tama at ng madali, palagi mong piliin ang tama. Ang huli kong bilin, alamin mo ang kwento sa likod ng bawat sakripisyo. Dahil minsan, ang pag-ibig ay nagtatago sa anyo ng pinakamatinding sakripisyo na kayang ibigay ng isang tao. Nagmamahal. Papa mo. Natapos ang liham. Walang direktang pag-amin, walang paliwanag tungkol sa trust fund, ngunit ang mensahe ay malinaw. Isang mensahe ng pagsisisi, babala, at isang pahiwatig. Ang pinakamatinding sakripisyo. Itinupi ni Marco ang liham. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay tuluyan ng naglaho. Ang pumalit ay isang nakakabinging pagkalito at isang mabigat na pagsisisi. Hinusgahan niya si Elena. Hinusgahan niya ang sariling ama. Ginawa niya mismo ang bagay na ipinagbilin sa kanya na huwag gawin. Tumayo siya. Kailangan niyang makausap si Yaya Elena. Kailangan niyang humingi ng tawad. Hindi para alamin ang totoo, kundi para humingi ng tawad sa mga salitang binitiwan niya. Naglakad siya palabas ng opisina, pababa sa pasilyo, hanggang sa marating niya ang pinto ng silid ni Elena. Itinaas niya ang kanyang kamay para kumatok, ngunit sa ere, huminto ito. Anong sasabihin niya? Yaya, patawad? Paano niya babawiin ang sakit na idinulot niya? Paano kung tama siya? Paano kung mali siya? Ang kanyang pagmamataas ang pagiging isang De Villa ay pumipigil sa kanya. Nanatili siyang nakatayo roon, ilang pulgada lang ang layo sa pinto, ngunit parang may isang malaking pader na nakapagitan sa kanila. Ang pader na siya mismo ang nagtayo. Sa huli, ibinaba niya ang kanyang kamay. Bumuntong hininga. Bumuntong hininga siya, isang tunog ng pagkatalo, hindi pa ito ang oras, hindi pa siya handa. Itinupi niyang muli ang liham ng kanyang ama at maingat na isinilid sa bulsa ng kanyang pantalon. Ang papel ay tila may bigat ng isang bato. Tumalikod siya mula sa pinto ni Elena, ang bawat hakbang papalayo ay parang pag-alis mula sa isang pagkakataong hindi na maibabalik. Bumalik siya sa kanyang silid, ngunit hindi para matulog. Umupo siya sa bintana, nakatingin sa kadiliman ng hardin. Ang buong mansyon ay natutulog, ngunit ang kanyang diwa ay gising na gising, binabagabag ng mga tanong at pagsisisi. Ang kasal niya ay bukas na. Ang araw na dapat ay pinakamasaya sa kanyang buhay ay ngayon ay nababalot ng alinlangan. Bukas, bulong niya sa sarili, isang pangako sa hangin. Bukas, pagkatapos ng kasal, aalamin ko ang totoo. Kakausapin ko si Yaya. Haharapin ko ito, anuman ang kahinatnan. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan, isang plano, ngunit hindi niya alam, ang tadhana ay may sariling plano para sa kanya. Hindi niya alam na ang bukas na kanyang hinihintay ay hindi isang araw ng pag-aayos, kundi isang araw ng tuluyang pagkawasak. Ang katotohanang hinahanap niya ay hindi na maghihintay pa sa kanya, ito ay darating na parang isang bagyo, handang wasakin ang lahat ng pundasyong kinatatayuan ng kanyang pagkatao. At sa huling gabi ng kanyang kasinungalingan, si Marco De Villa ay nakatulog na may bigat sa puso, walang kaalam-alam na sa kanyang paggising.
Ang perpektong mundong kanyang iningatan ay guguho na sa kanyang harapan. Ang malakas na tunog ng organo ay pumuno sa bawat sulok ng marangyang katedral. Ang sinag ng araw na tumatago sa mga may kulay na salamin sa bintana ay nagpinta ng mga bahaghari sa sahig na gawa sa marmol. Ang hangin ay mabango sa amoy ng daan-daang Casablanca lilis ang pinili ni Belle. Ang lahat ay perpekto. Isang eksena na tila kinuha mula sa isang fairy tale. Nakatayo sa altar, naramdaman ni Marco ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Sa kabila ng suot niyang mamahaling traje de boda, sa kabila ng pagiging sentro ng atensyon, ang kanyang isipan ay nasa liham pa rin ng kanyang ama, sa babaeng nasa likod ng simbahan. Bago magsimula ang seremonya, habang hinihintay ang pagdating ng nobya, mabilis niyang sinulyapan ang mga bisita. Naroon ang lahat ng importanteng tao sa lipunan, mga politiko, mga kasosyo sa negosyo, ang mga pamilyang kabilang sa alta sosyedad. At sa pinakalikurang bahagi, sa isang upuan malapit sa pinto na para bang handang tumakbo anumang oras, nakita niya si Elena. Nakasuot ito ng isang simpleng bestidang kulay krema, ang tanging hiyas sa katawan ay ang mumurahing hikaw. Mukha siyang dayuhan sa lugar na iyon, isang ibong pipit na napadpad sa pugad ng mga agila. Ang mga mata nito ay nakayuko, ang mga kamay ay magkahawak ng mahigpit sa kanyang kandungan. Naramdaman ni Marco ang isang pamilyar na kurot sa kanyang puso, isang halo ng awa, galit, at isang pagmamahal na hindi niya kayang basta na lang itapon. Pagkatapos nito, Yaya, pangako niya sa sarili, pagkatapos nito, mag-uusap tayo. Biglang nag-iba ang tugtog ng organo. Isang mas makapangyarihan at masayang himig ang umalingaw-ngaw, bumukas ang malalaking pinto ng simbahan. At dun, nakatayo si Belle. Para siyang isang anghel na bumaba mula sa langit. Ang kanyang wedding gown ay kumikinang sa bawat galaw. Ang kanyang belo ay bahagyang tumatakip sa kanyang mukha, na nagbibigay sa kanya ng isang misteryosong ganda. Sa isang saglit, nawala ang lahat ng alalahanin ni Marco. Siya ang groom, ito ang kanyang bride, ito ang simula ng kanyang kinabukasan. Ngumiti siya habang dahan-dahang naglalakad si Belle sa pasilyo, hawak ang braso ng kanyang ama. Sa bawat hakbang nito papalapit, bumabalik ang pananabik sa kanyang puso. Ito ang tamang gawin. Ito ang buhay na para sa kanya. Nang makarating si Belle sa altar, inabot niya ang kanyang kamay. Ang mga daliri nito ay bahagyang nanginginig, ngunit ang mga mata nito sa likod ng belo ay puno ng pagmamahal. Itinaas niya ang belo, at sa harap ng Diyos at ng daan-daang bisita, sinimulan ng pari ang seremonya. Ang mga salita ng pari ay tila lumulutang sa hangin. We are gathered here today to witness the union of Marco de Villa and Isabella Gonzalez. Sinunod ni Marco ang bawat ritual, ang pagbigkas ng mga panata, ang pagsusuot ng mga singsing. Halos hindi na niya namamalayan ang kanyang ginagawa, ang isip niya ay nasa isang uri ng ulap. Pakiramdam niya ay isa siyang aktor sa isang napakagandang palabas. Hanggang sa dumating ang sandaling babago sa lahat. And now, sabi ng pari, ang boses ay masaya. If there is anyone here who can show just cause why this couple should not be lawfully joined together, let them speak now or forever hold their peace. Isang pamilyar na sandali ng katahimikan ang bumalot sa simbahan, isang tradisyong halos walang pumapansin, ngunit sa pagkakataong ito, ang katahimikan ay nabasag. Mayroon po akong tutol, Father. Ang boses ay hindi malakas, ngunit ito ay matatag at malinaw. At dahil sa katahimikan, ito ay umalingaw-ngaw na parang isang kulog. Lahat ng ulo ay lumingon sa pinanggalingan ng boses. Si Marco, na nakaharap kay Belle, ay dahan-dahang lumingon. Nakatayo sa gitna ng pasilyo si Doña Victoria. Ang kanyang suot na pulang bestida ay isang eskandalosong kulay sa dagat ng mga pastel. Ang kanyang mukha ay mayroong isang kalmadong ngiti, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa tagumpay. Tita Victoria, what is this? Tanong ni Marco, ang boses ay naglalaman ng babala, umupo na po kayo. Nagkibit-balikat lamang si Doña Victoria. Pasensya na, iho, pero may kasinungalingan sa loob ng simbahan na ito. At bilang isang mabuting Kristiyano, tungkulin kong ilantad ang katotohanan. Nagsimula ang bulungan sa mga bisita, si Belle ay napahawak ng mahigpit sa braso ni Marco, ang mukha ay namumutla. Victoria, tama na yan. Huwag kang gumawa ng eksena. Sigaw ng ina ni Belle, ngunit hindi siya pinansin ni Victoria. Naglakad si Doña Victoria papalapit sa altar, ang bawat hakbang ay sinadya. Huminto siya sa harap nilang tatlo, Marco, Belle, at ang pari. May dapat kayong malaman, sabi niya, ang boses ay malakas na para marinig ng lahat, lalo ka na, Marco.
Tumingin siya kay Marco, pagkatapos ay dahan-dahan niyang inilibot ang kanyang tingin sa buong simbahan, hanggang sa huminto ito sa isang figura sa likuran. Itinuro niya ito. Ang babaeng kinikilala ninyong lahat bilang si Yaya Elena. Sinundan ng lahat ang kanyang daliri, lahat ng mata ay napunta kay Elena, na ngayon ay nakatayo, nanginginig, ang mukha ay basang-basa na ng luha, para siyang isang hayop na nasukol. Ibinalik ni Victoria ang tingin kay Marco, ang ngiti sa kanyang labi ay naging isang mapanuyang ngisi. Ay ang tunay mong ina. Ang mga salita ay parang isang pagsabog. Isang bombang sumira sa sagradong katahimikan ng simbahan. Gulat, pagkalito, pagtanggi. Iyon ang mga emosyong dumaan sa mukha ni Marco. Tumingin siya kay Victoria, pagkatapos ay kay Elena, pagkatapos ay pabalik ulit kay Victoria. Ang kanyang utak ay ayaw tanggapin ang narinig. Ano? Anong sinasabi mo? Nauutal niyang tanong. Nabaliw ka na ba? Hindi ako baliw, Marco. Ako ang nagsasabi ng totoo, sagot ni Victoria. Ang dakilang Don Ricardo de Villa ay nagkaanak sa kanyang katulong, at ikaw yun. Ang buong buhay mo ay isang malaking kasinungalingan. Ang mga bulungan ay naging malakas na usapan, ang mga cellphone ay nagsimula ng itaas para kumuha ng litrato at video. Ang fairy tale ay naging isang bangungot. Ang buong mundo ni Marco ay gumuho sa isang iglap. Ang pangalan, ang pagkatao, ang lahat ng pinaniniwalaan niya. Dahan-dahan, napilitan siyang lumingon. Ang kanyang mga mata ay muling hinanap ang babae sa likuran, si Elena, ang kanyang yaya. Nakatingin ito sa kanya ngayon, ang mga mata ay puno ng walang katapusang sakit, takot, at isang pagsusumamo na patawarin siya. Sa mga matang iyon, nakita ni Marco ang katotohanan. Parang may pumunit sa kanyang dibdib, isang sakit na hindi niya panaramdaman kailanman. Nabitawan niya ang kamay ni Belle. Nag-iisang salita lang ang lumabas sa kanyang bibig, isang bulong na puno ng pagtanggi at pagkalito. Yaya. Totoo ba? Ang tanong ni Marco ay hindi kasing lakas ng organo, ngunit ito ang pinakamalakas na tunog sa buong simbahan. Yaya, totoo ba? Ang mga salitang iyon ay parang patalim na tumagos sa puso ni Elena, wala na siyang maitatago. Ang sikretong iningatan niya sa loob ng 30 taon, ang sakripisyong kanyang binuo sa bawat hinga, ay nabunyag na. At ang nagbunyag nito ay hindi ang kanyang pagpipilian, kundi ang babaeng naghangad na wasakin ang lahat ng mayroon siya. Dahan-dahan, sa gitna ng daan-daang matang nakatingin sa kanya, tumango si Elena. Ang kanyang mga luha ay patuloy na dumadaloy, hindi niya na ito kayang pigilan. Wala siyang masabi. Ang kanyang sagot ay nasa mga mata niya, isang pag-amin na puno ng sakit, pagmamahal, at pagsisisi. Ang simbahan ay naging isang arena ng gulo. Iskandalo. Napakawalang hiya. Sigaw ng ina ni Belle, si Mrs. Carmela Gonzalez. Mabilis nitong hinablot ang braso ng anak. Halika na, Belle. Wala kang dapat patulan sa lugar na ito. Si Belle, na halos hindi makahinga sa gulat, ay nakatingin kay Marco. Ang kanyang mga mata ay naglalaman ng halo-halong sakit, pagkakanulo, at isang malalim na awa. Ngunit sa huli, nanaig ang dikta ng kanyang mga magulang at ng lipunan. Isang huling sulyap ang ibinigay niya kay Marco, na para bang nagpapaalam, bago siya tuluyang hilahin palabas ng simbahan ng kanyang mga magulang. Ang marangyang kasal ay naging isang trahedya. Naiwan si Marco, nakatayo sa altar na tila isang estatwa. Ang kanyang mukha ay blanko, ang kanyang mga mata ay nanlalaki, nakatingin sa direksyon ni Elena. Ang lahat ng pinaniniwalaan niya, ang kanyang pagkatao, ang kanyang apelido, ang kanyang pamilya ay gumuho sa isang iglap. Samantala, isang matagumpay na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Doña Victoria. Humakbang siya palayo, tumayo sa isang sulok, pinapanood ang kaguluhan na siya mismo ang lumikha. Ang kanyang plano ay nagtagumpay, wasak na ang lahat. Marco. Isang basag na boses ang pumunit sa nakakabinging katahimikan. Lumingon si Marco kay Elena. Hindi na yaya ang tawag niya. Sa halip, ang salitang lumabas sa kanyang bibig ay isang salitang matagal nang inasam ni Elena, ngunit ngayon ay puno ng matinding sakit. Ina. Isang hikbi ang kumawala kay Elena. Humakbang siya papalapit kay Marco. Ngunit sa halip na yakap ng pagmamahal, isang tingin ng panunumbat ang sumalubong sa kanya mula sa mga mata ng kanyang anak. Bakit? Tanong ni Marco, ang kanyang boses ay nanginginig sa galit at sakit. Bakit ngayon ko lang nalaman? Bakit, ina? Anak. Hindi makahinga si Elena. Ang mga salita ay ayaw lumabas. Anak. Pagkatapos ng lahat ng ito, sasabihin mo sa akin, anak,
Sigaw ni Marco, ang kanyang boses ay umalingaw sa simbahan. Sa loob ng 30 taon, pinalaki mo akong kasinungalingan, hinayaan mo akong maniwala na ang buhay ko ay perpekto, na ang aking ama ay isang bayani, lahat ng iyon, isang malaking kasinungalingan. Protektado lang kita. Hikbi ni Elena, pilit na inabot ang kamay ni Marco. Ngunit inilayo ni Marco ang kanyang kamay. Ang pagtanggi na iyon ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Proteksyon, muling sigaw ni Marco. Ang pagtatago ng totoo sa akin ay proteksyon? Pinrotektahan mo ako sa ano? Sa katotohanan na ang aking ina ay isang kasambahay? Na ang aking ama ay isang manloloko? Ang mga salitang kasambahay ay parang libo-libong karayom na tumusok sa puso ni Elena. Ang kanyang pinakamalaking takot ay naging isang katotohanan sa mga labi ng kanyang sariling anak. Hindi ganoon, anak. Hindi mo naiintindihan. Pakiusap ni Elena. Ang alin ang hindi ko naiintindihan? Sumigaw si Marco. Ang galit na naipon sa kanya mula pa kagabi ay sumabog. Ang pagmamahal ng ama ko sa'yo ay isa palang kalokohan. At ang pagmamahal ko sa'yo bilang aking yaya. Lahat ng iyon ay nabahiran na ngayon ng kasinungalingan. Niyakap ni Elena si Marco, kahit na ang anak ay nananatiling matigas, hindi gumaganti sa yakap. Ang init ng kanyang balat ay tila hindi maramdaman ni Marco. Patawarin mo ako, anak. Hikbi ni Elena, habang ang mga luha ay bumabasa sa balikat ni Marco. Patawarin mo ako sa lahat. Walang emosyon ang mukha ni Marco. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatingin sa malayo, sa kawalan. Paano kita patatawarin, sabi ni Marco, ang kanyang boses ay malamig at puno ng pait. Kung winasak mo ang buong pagkatao ko. Dahan-dahan, itinulak ni Marco si Elena palayo. Hindi niya kayang tingnan ito, hindi niya kayang hawakan ito. Ang sakit ay napakatindi, halos hindi siya makahinga. Tumalikod si Marco. Naglakad siya papalayo sa altar, papalayo sa kanyang ina, papalayo sa lahat ng gulo. Hindi niya pinansin ang mga tawag ng mga tao, ang mga flash ng kamera. Ang kanyang mga hakbang ay mabigat, tila ba nagdadala siya ng 1,000 bato. Iniwan niya si Elena na nag-iisa, umiiyak sa gitna ng walang laman na simbahan. Ang marangyang kasal ay naging isang dambuhalang kabaong ng mga lihim at pagsisisi. Ang mga bulaklak ay tila nangalanta, ang musika ay tumigil, at ang pag-asa ay naglaho. Nakatayo si Elena sa gitna ng trahedya, wasak at iniwan. Ang kanyang anak, ang kanyang Marco, ay tuluyan ng lumayo. Lumipas ang ilang linggo. Ang Villa de Villa, na dati isang simbolo ng kapangyarihan at karangyaan, ay naging isang malaking museo ng katahimikan at mga basag na pangarap. Ang mga bulaklak sa hardin ay patuloy na namumukadkad, ngunit ang kanilang ganda ay tila hindi na umaabot sa loob ng bahay. Sa mga linggong iyon, si Marco ay kumilos na parang isang makina. Ang una niyang ginawa ay tawagan ang matagal ng abogado ng pamilya, si Attorney Mendoza. Sa opisina nito, sa gitna ng mga makakapal na libro ng batas, nalaman niya ang buong katotohanan, hindi lang ang kwento ng pag-iibigan ni na Ricardo at Elena, kundi pati na rin ang maitim na plano ni Doña Victoria. Ipinakita ng abogado ang isang sugnay sa huling habilin ni Don Ricardo. Kung mapapatunayang hindi lehitimong anak si Marco, malaking porsyento ng mana ay mapupunta kay Victoria bilang natitirang legal na asawa. Ang lahat ay naging malinaw. Ang pagbubunyag sa kasal ay hindi ginawa para sa katotohanan, ito ay ginawa dahil sa kasakiman. Kinahapunan ding iyon, umuwi si Marco at hinarap si Doña Victoria. Walang sigawan. Walang sumbatan. Tinitigan lamang niya ito ng malamig. Umalis ka na, sabi niya, ang boses ay walang emosyon. Marco, iho, hindi mo naiintindihan. Naiintindihan ko na ang lahat, putol niya, tapos na ang laro mo, umalis ka na sa pamamahay na ito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Marco ang takot sa mga mata ni Victoria. Walang nagawa ang babae kundi ang mag-impake at lisanin ang mansyon, dala ang kahihiyan ng kanyang pagkatalo. Isang gabi, nakatanggap si Marco ng video call. Si Belle. Nasa screen, ang mukha nito ay payapa na, nasa isang balkonaheng tanaw ang dagat sa ibang bansa. Marco, simula nito. I'm sorry, sorry for walking out. Umiling si Marco. Ako ang dapat humingi ng tawad, Belle. I dragged you into a mess you didn't deserve. We were both victims of secrets, sabi ni Belle, isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. I hope you find your peace, Marco. You too, Belle, sagot niya. At sa pagtatapos ng tawag na iyon, isang kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng nagsara.
Ngunit ang pinakamabigat na kabanata ay nananatiling bukas. Siya at si Elena, ang kanyang ina. Nakatira sila sa iisang bubong, ngunit may isang pader na hindi nakikita sa pagitan nila. Naghahanda ito ng kanyang pagkain, inaayos ang kanyang mga damit, ginagawa ang mga gawaing bahay lahat sa isang tahimik at halos hindi napapansing paraan. Hindi na siya si Yaya, ngunit hindi pa rin siya ina. Sila ay dalawang estranghero na pinag-ugnay ng dugo at ng isang masakit na nakaraan. Isang gabi, hindi na nakayanan ni Marco ang bigat. Mula sa gulo sa kanyang silid, natagpuan niya ang locket na nahulog ni Elena sa simbahan. Ang munting larawan ng sanggol na si Marco ay nakangiti pa rin. Pumunta siya sa kusina, naghanda ng isang tray na may mainit na sopas at isang basong tubig, ang parehong bagay na ginagawa ni Elena para sa kanya tuwing siya ay may sakit. Dinala niya ito sa pasilyo, patungo sa dating silid ng mga katulong. Kumatok siya ng marahan sa pinto. Elena. Bumukas ang pinto. Si Elena ay nagulat na makita siya, lalo na ang dala niyang tray. Marco. Anong ginagawa mo? Maaari ba akong pumasok? Tanong niya. Tumango si Elena. Pumasok si Marco sa maliit na silid. Ito ang unang pagkakataon na nakatapak siya rito. Simple lang ang lahat, ngunit malinis. Inilapag niya ang tray sa maliit na mesa. Walang nagsalita. Ang katahimikan ay puno ng mga salitang hindi masabi. Sa wakas, kinuha ni Marco ang locket mula sa kanyang bulsa at iniabot ito kay Elena. Naiwan mo to. Nang makita ni Elena ang medalyon, isang hikbi ang kumawala sa kanya. Kinuha niya ito at mahigpit na hinawakan. Ang sabi sa akin ni Attorney Mendoza, simula ni Marco, ang boses ay mahina. Tinakot ka daw ng lola, na isinuko mo ang lahat para lang manatili sa tabi ko. Tumango si Elena, ang mga luha ay muling dumaloy. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, anak, kahit ang maging anino mo lang habang buhay. Sa wakas, ang pader ay nagsimulang gumuho. Tumingin si Marco sa babaeng nasa harap niya, hindi ang kasambahay, hindi ang kerida, kundi ang kanyang ina na nagtiis ng 30 taon ng sakit para lamang sa kanya. Patawarin mo ako, sabi ni Marco, ang sarili niyang mga mata ay nagsimula ng mamasa. Patawarin mo ako sa lahat ng sinabi ko. Sa simbahan. Sa library. I'm sorry. Hindi ko alam. Umiling si Elena. Ako ang dapat humingi ng tawad, Marco. Ipinagkait ko sa iyo ang katotohanan. Hindi, sabi ni Marco. Iniligtas mo ako. At ang sukli ko ay sakit. Umupo siya sa tabi nito, at sa unang pagkakataon, hinawakan niya ang kamay nito hindi bilang amo, kundi bilang anak. Salamat, bulong niya. Pagkatapos ay huminga siya ng malalim, at sinabi ang salitang matagal na dapat niyang sinabi ng may pagmamahal, Nay. Iyon lang. Ang isang salitang iyon ay sapat na. Niyakap ni Elena ang kanyang anak, at sa pagkakataong ito, gumanti ng yakap si Marco. Sa maliit na silid na iyon, sa gitna ng mga luhang puno ng sakit at pagpapatawad, ang mag-ina ay sa wakas ay muling nagkita. Makalipas ang ilang araw, sa isang maliwanag na umaga, magkasama silang nakatayo sa hardin. Ang parehong hardin kung saan namukadkad ang pag-ibig ni na Ricardo at Elena. Ngayon, ito ang lugar kung saan isang bagong uri ng pagmamahal ang nagsisimulang muli. Lumingon si Marco sa kanyang ina. Ang mga bakas ng kalungkutan sa mukha nito ay unti-unti nang napapalitan ng isang payapang ngiti. Nay, tawag niya. Bakit, anak? Ngumiti si Marco, isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo. Ano po ang unang lulutuin ninyo para sa akin? Bilang nanay ko. Tumingin si Elena sa kanyang anak, sa lalaking pinangarap niyang alagaan bilang isang tunay na ina. Isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, isang ngiting maliwanag, walang bahid ng sakit, at puno ng walang katapusang pag-asa. Ang kanilang bagong simula ay sa wakas ay dumating na. Ang amoy ng sinangag at pritong longganisa ang gumising kay Marco. Isang amoy na pamilyar, isang amoy na nagbabalik sa kanya sa mga umaga ng kanyang kabataan, ngunit ngayon, mayroong kakaiba. Ang amoy ay hindi lang nagmumula sa kusina, ito'y may kasamang saya. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kanyang silid. Sa ibaba, sa malawak na dining area, kung saan dati tanging katahimikan ang naghahari tuwing almusal, nakita niya ang isang eksenang hindi niya kailanman inakala. Si Elena, ang kanyang nanay, ay hindi nakasuot ng uniforme ng kasambahay. Suot niya ang isang simpleng duster na may bulaklak, ang buhok ay nakapusod, at abala sa pag-aayos ng mesa. Ngunit hindi na ito ang mesang pang-20 tao. Isang maliit at bilog na mesa mula sa breakfast nook ang inilagay niya sa gitna, sapat lamang para sa dalawa.
Sa mesa, may sinangag, itlog na maalat na may kamatis, at ang paborito niyang longganisa. Gising ka na pala, anak, bati ni Elena, lumingon sa kanya na may isang ngiting abot tenga, isang ngiting hindi na nagtatago ng lungkot. Nay. Sabi ni Marco, ang puso niya ay tila nag-uumapaw. Ang aga niyo naman pong magising, sana tinulungan ko kayo. Naku, hindi na, natatawang sabi ni Elena. Alam mo ba, 30 taon kong pinangarap na ipagluto ka ng almusal na ako mismo ang kasabay mong kakain. Hayaan mo na akong sulitin. Umupo si Marco. Ipinagsandok siya ni Elena ng kanin, inilagay sa kanyang plato ang pinakamagandang piraso ng longganisa. Ang mga simpleng kilos na iyon ay may bigat ng 30 taon ng paghihintay. Kumusta ang tulog mo? Tanong ni Elena habang kumakain sila. Maayos po, sagot ni Marco. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming linggo, hindi na po mabigat ang dibdib ko paggising. Ngumiti si Elena. Ako rin, anak. Ako rin. Pagkatapos ng almusal, nagulat si Marco nang makitang si Elena na mismo ang naghuhugas ng mga plato. Nay, ano po ba yan? May mga kasambahay naman po tayo para dyan, sabi niya, akmang pipigilan ito. Humarap si Elena sa kanya, pinupunasan ang mga kamay sa kanyang duster. Marco, isa ito sa mga pagbabagong kailangan nating gawin. Hindi na ako ang yaya ng bahay na ito. Ako na ang nanay. At bilang ina, gusto kong ako ang mag-asikaso sa'yo. Gusto kong maramdaman ang pagiging isang tunay na pamilya. Tinitigan ni Marco ang kanyang ina. Ang simpleng babaeng dati niyang inuutusan ay ngayon ay may taglay na awtoridad at dignidad ng isang ilaw ng tahanan. At sa sandaling iyon, naintindihan niya. Ang pagbabago ay hindi lang tungkol sa pagpapatawad, ito ay tungkol sa pagbuo ng mga bagong alaala, mga bagong ritual. Kung ganoon, sabi ni Marco, kumuha ng basahan, hayaan niyo akong tulungan kayo sa pagpapatuyo ng mga plato, Nay. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Sa maliit na kusina ng Villa de Villa, sa gitna ng mga bula ng sabon at ng tunog ng mga pinupunasang pinggan, nagsimula ang kanilang unang araw bilang isang tunay na mag-ina. Ang mansyon ay hindi na isang malamig na palasyo, unti-unti na itong nagiging isang tahanan. Ang pag-ibig na itinago at isinakripisyo sa loob ng 30 taon ay sa wakas, malaya nang namumukadkad sa liwanag. Lumipas pa ang isang linggo. Ang Villa de Villa ay unti-unti nang nagiging tunay na tahanan. Ang dating malalamig na pasilyo ay napupuno na ng halakhak. Natutunan ni Marco ang mga maliliit na bagay tungkol sa kanyang ina, na mahilig ito sa mga lumang kantang kundiman, na takot ito sa butiki, at na ang sikreto sa masarap nitong sinigang ay ang dahan-dahan na pagpapakulo. Si Elena naman ay natuklasan ang isang Marco na hindi niya kailanman nakilala, isang Marco na marunong magluto ng instant noodles kapag nagugutom sa gabi, isang Marco na mahilig manood ng mga lumang action movies, at isang Marco na, sa kabila ng pagiging CEO, ay may takot pa ring matulog nang walang ilaw sa banyo. Sila ay nagiging pamilya. Ngunit ang mundo sa labas ng kanilang pader ay hindi pa handa para sa kanilang bagong katotohanan. Isang Lunes ng umaga, habang nag-aayos si Marco ng kanyang kurbata sa harap ng salamin, pumasok si Elena sa kanyang silid, dala ang isang lunchbox. Anak, dinalhan na kita ng baon, sabi nito, adobo. Ang paborito mo. Napangiti si Marco. Nay, hindi na po kailangan. Pwede naman po akong kumain sa labas. Mas masustansya to, giit ni Elena, habang inaayos ang kurbata ni Marco na tila isa itong batang papasok sa eskwela. Tsaka, para maalala mo ako habang nasa trabaho ka. Hinaplos niya ang balikat ni Marco. Sigurado ka na ba talagang papasok ka na ngayon? Ang tanong ay puno ng pag-aalala. Ito ang unang araw na babalik si Marco sa De Villa Holdings mula nang pumutok ang iskandalo. Ang balita ay kumalat na parang apoy sa buong mundo ng negosyo. Si Marco De Villa, ang gintong tagapagmana, ay anak pala ng kanilang kasambahay. Huminga ng malalim si Marco at hinarap ang ina. Kailangan po, Nay. Hindi ko po pwedeng takbuhan to. Isa pa, kailangan kong patunayan sa kanila na wala namang nagbago. May nagbago, Marco, malumanay na sabi ni Elena. Naging mas matatag ka. Hinawakan niya ang pisngi ng anak. Huwag mong intindihin ang sasabihin nila. Tandaan mo kung sino ka. Anak ka ni Ricardo de Villa, at anak kita. Ipagmalaki mo dyan. Ang mga salita ng kanyang ina ang naging baluti ni Marco. Hinalikan niya ito sa noo. Salamat po, Nay. Pagdating niya sa labi ng De Villa Holdings, naramdaman niya agad ito. Ang mga titig. Ang mga bulungan.
Ang biglaang pagtahimik ng mga empleyado kapag dumadaan siya. Dati, ang mga tingin sa kanya ay puno ng paghanga at respeto. Ngayon, ito ay puno ng kuryusidad at, sa iba, panghuhusga. Hindi niya ito pinansin. Naglakad siya ng diretso, taas noo, patungo sa kanyang opisina, ngunit alam niya, ang tunay na pagsubok ay naghihintay sa kanya sa boardroom. Mayroon siyang emergency meeting kasama ang buong board of directors. Pagpasok niya sa boardroom, ang tensyon ay halos nahihipo. Ang mga miyembro ng board, mga matatandang lalaki na kasama pa ng kanyang ama, ay nakaupo na. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi mabasa. "Good morning, gentlemen," bati ni Marco, umupo sa kanyang pwesto sa dulo ng mesa. Walang sumagot. Sa wakas, nagsalita si Mr. Velasco, ang pinakamatanda at pinakakonserbatibong miyembro ng board. "Marco, kailangan nating pag-usapan ang nangyari. Ang iskandalo ay nakaapekto sa stock prices ng kumpanya. Ang mga investor ay nag-aalala. Ang tanong namin ay simple, paano namin pagkakatiwalaan ang isang lider na ang buong pagkatao ay batay sa isang kasinungalingan?" Ang mga salita ni Mr. Velasco ay direkta at walang pakundangan. Ito na ang pag-atake na kanyang inaasahan. Ang dating Marco ay sasagot ng may galit at pagmamataas, ngunit ang bagong Marco ay huminga lamang ng malalim. Tumingin siya sa bawat miyembro ng board isa-isa. "Tama po kayo, Mr. Velasco." Simula niya, ang kanyang boses ay kalmado ngunit matatag. "Nabuhay ako sa isang kasinungalingan, ngunit hindi ko iyon pinili. Ang hindi ninyo alam ay ang dahilan sa likod ng kasinungalingang iyon." Ikinuwento niya, hindi ang buong detalye, ngunit ang esensya ng sakripisyo ng kanyang ina. Ang babaeng tinatawag ninyong kasambahay ay isinuko ang kanyang karapatan, ang kanyang pangalan, at ang kanyang buong buhay para lamang maprotektahan ako mula sa isang mundong mapanghusga. Isang mundong tulad nito na mas pinapahalagahan ang apelyido kaysa sa pagkatao. Katahimikan. "Hindi ko ikinahihiya ang aking pinagmulan," pagpapatuloy ni Marco, ang kanyang boses ay nagkaroon ng bigat. "Sa katunayan, ngayon ko lang naintindihan ang tunay na kahulugan ng lakas. Ang lakas ay hindi nagmumula sa dugo o sa pangalan. Ito ay nagmumula sa pagmamahal at sakripisyo, at ang aking ina ang nagturo sa akin yan." Tumayo siya. "Ang kakayahan kong patakbuhin ang kumpanyang ito ay nakabase sa aking kaalaman, sa aking karanasan, at sa aking dedikasyon, mga bagay na hindi nagbago. Kung ang tingin ninyo sa aking pinagmulan ay isang kahinaan, para sa akin, iyon ang aking pinakamalaking kalakasan." Tiningnan niya sila ng diretso. "Kaya, kung mayroon sa inyo na hindi na nagtitiwala sa aking pamumuno dahil sa kung sino ang aking ina, malaya kayong umalis. Ngunit hanggat ako ang CEO ng De Villa Holdings, patatakbuhin ko ito ng may integridad at dangal, isang dangal na minana ko hindi lang kay Ricardo De Villa, kundi lalo na kay Elena Reyes." Pagkatapos niyang magsalita, isang katahimikan ang muling bumalot sa silid, ngunit sa pagkakataong ito, iba na ang kahulugan, ang mga tingin ng panghuhusga ay napalitan ng paghanga. Si Mr. Velasco ay napayuko, walang masabi. Ang isa sa mga mas batang miyembro ng board ang unang pumalakpak. Sinundan ito ng isa pa, at isa pa, hanggang sa ang buong boardroom ay nagbibigay sa kanya ng isang standing ovation. Mula sa bintana ng kanyang opisina, tinanaw ni Marco ang syudad sa ibaba, isang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Naipaglaban niya ang kanyang pwesto, hindi gamit ang kapangyarihan ng kanyang pangalan, kundi gamit ang kapangyarihan ng kanyang katotohanan. At sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang isang bagong uri ng pagmamalaki, hindi ang pagmamalaki ng pagiging isang Devilla, kundi ang mas malalim at mas makabuluhang pagmamalaki ng pagiging anak ni Elena. Habang si Marco ay nakikipaglaban sa boardroom, si Elena naman ay humaharap sa sarili niyang larangan ng digmaan, ang palengke. Sa loob ng 30 taon, ang routine niya tuwing Sabado ay pare-pareho. Gigising siya ng maaga, isusuot ang kanyang simpleng damit pambahay, kukunin ang bayong, at tahimik na mamamalengke. Kilala siya ng mga tindera bilang si Yaya Elena ng mga De Villa, isang anino na mabilis kumilos, magalang, at laging eksakto ang sukli. Ngunit ngayong Sabado, iba na. Pagbaba niya ng tricycle sa tapat ng palengke, naramdaman niya agad ang pagbabago. Ang dating hindi pumapansin sa kanya ay ngayon ay napapahinto. Ang mga nag-uusap ay biglang tumatahimik kapag dumadaan siya, at pagkalagpas niya, naririnig niya ang muling pagsisimula ng mga bulungan na parang mga bubuyog. "Siya yan, oh, ang nanay ni Sir Marco de Villa. Grabe, no? Ang swerte. Mula kasambahay, milyonarya na. Swerte ba? O sadyang
Alam mo na, alam may ginawang milagro nung kabataan. Ang bawat salita ay parang maliliit na bato na ibinabato sa kanya. Noong una, gusto niyang yumuko, takpan ang kanyang mukha, at tumakbo pabalik sa kaligtasan ng mga pader ng Villa de Villa. Ang dating anino ay biglang nailawan, at ang liwanag ay nakakasilaw at masakit. Ngunit naalala niya ang sinabi niya kay Marco, ipagmalaki mo kung sino ka. Paano niya masasabi iyon sa kanyang anak kung siya mismo ay nagtatago? Huminga siya ng malalim, itinuwid ang kanyang likod, at nagpatuloy sa paglakad. Tinaas niya ang kanyang noo, hindi dahil sa pagmamataas, kundi dahil sa dignidad. Lumapit siya sa pwesto ni Aling Nena, ang suki niyang magtitinda ng gulay. Dati, ang bati sa kanya ni Aling Nena ay Yaya Elena, ganda ng umaga, anong lulutuin para sa mga amo. Ngayon, ang bati nito ay iba. Ma'am Elena, kayo po pala. Ano po? Ang sa inyo. Ang dating malapit na tawagan ay napalitan ng formal at medyo awkward na ma'am. Ngumiti si Elena. Isang tunay at mainit na ngiti. Aling Nena, Elena na lang po. Walang nagbago. Pabili pa rin po ng repolyo, yung pinakamaganda para sa sinigang. Nagulat si Aling Nena sa kanyang reaksyon. Unti-unti, nawala ang pagkailang sa mukha nito at napalitan ng dating ngiti. Aba, sige ba? Ipagpipili kita ng pinakamaganda, Elena. Habang nagpapatuloy siya sa pamimili, may isang babae, isang kapwa mamimili na may makapal na kolorete sa mukha ang hindi napigilang magparinig. Hay, ang buhay nga naman. Kung sino pa ang mga mukhang simple, sila pala ang may tinatagong. Sabi nito ng malakas habang nakatingin kay Elena. Narinig ito ng lahat sa paligid. Huminto ang lahat, naghihintay sa kanyang reaksyon. Ang dating Elena ay mananahimik lang at aalis, ngunit hindi na siya ang dating Elena. Humarap siya sa babae, hindi may galit, kundi may isang kalmadong lakas. Opo, may talento po ako, sabi niya, ang boses ay malinaw, talento na magmahal ng anak ng walang kapalit. Talento na magsakripisyo para sa kanyang kinabukasan. Talento na magtiis ng 30 taon ng sakit at pangungulila. Sana po, lahat ng ina ay may ganyang talento. Natigilan ang babae. Ang mga nakarinig ay napahanga. Si Aling Nena ay napangiti ng malaki. Sa isang iglap, ang mga bulungan ng paninira ay napalitan ng mga bulungan ng paghanga. Nang matapos siyang mamalengke, dala-dala ang kanyang bayong, pakiramdam ni Elena ay mas magaan ang kanyang paglakad. Ang palengke, na dati isang simpleng lugar para sa kanya, ay naging isang simbolo. Ito ang kanyang unang tagumpay sa labas ng kanilang bahay. Dito niya napatunayan, hindi lang sa iba kundi sa kanyang sarili, na kaya niyang tumayo bilang si Elena Reyes ang ina ni Marco de Villa. Pag-uwi niya, naabutan niya si Marco sa sala, nagbabasa ng dyaryo, ngunit halata sa mukha nito ang pag-aantay. Kumusta ang meeting mo, anak? Tanong ni Elena. Kumusta ang palengke, Nay? Sabay na tanong ni Marco. Nagkatinginan sila at sabay na natawa. Okay lang po, Nay. Kinaya ko, sabi ni Marco. Okay lang din, anak. Kinaya ko rin, sagot ni Elena. Umupo si Elena sa tabi ni Marco. Inilabas niya mula sa isang supot ang isang bagay at iniabot ito. Isang kumpol ng sariwang bulaklak ng sampaguita. Para saan po to, Nay? Para sa bahay, sabi ni Elena, ang mga matay nagniningning, para ipaalala sa atin na kahit sa labas ng ating hardin, may mga bulaklak pa rin kayang mamukadkad. Tiningnan ni Marco ang sampaguita, pagkatapos ay ang kanyang ina, at naintindihan niya, ang kanilang bagong buhay ay hindi na lamang sa loob ng mansyon, ito ay nasa labas na rin. At magkasama, handa nilang harapin ang anumang hamon, anumang bulungan, anumang pagsubok. Dahil sa wakas, natagpuan na nila ang kanilang lakas, hindi sa kanilang apelyido, kundi sa kanilang pagiging pamilya. Isang taon ang lumipas. Ang pangalang De Villa ay muling naging matatag, ngunit ngayon, may kaakibat na itong kwento ng katatagan at pagmamahal ng isang ina. Si Marco ay lalong naging respetadong lider, hindi lang dahil sa kanyang talino, kundi dahil sa kanyang integridad. Si Elena naman ay naging sinanay Elena ng komunidad, isang inspirasyon na ang tunay na yaman ay nasa puso. Ang Villa de Villa ay hindi na isang malamig na mansyon. Tuwing linggo, binubuksan nila ang kanilang hardin para sa mga bata sa kalapit na ampunan, isang proyektong sinimulan ni Elena bilang pag-alala sa sarili niyang karanasan. Ang bahay ay napupuno ng tawanan, laro, at amoy ng bagong lutong merienda. Isang hapon, habang nag-aayos sila ng mga lumang gamit sa bodega, isang maliit at maalikabok na baul ang kanilang natagpuan.
Ito ang baul ng mga personal na gamit ni Don Ricardo. Bukas na natin to linisin, Nay. Gabi na, sabi ni Marco. Ngunit may isang bagay na pumukaw sa atensyon ni Elena, isang pamilyar na kahon na gawa sa kahoy. Maingat niya itong kinuha at binuksan. Sa loob nito, puro mga lumang litrato, mga litrato niya noong dalaga pa siya, mga litratong palihim na kinunan ni Ricardo habang siya ay nagdidilig sa hardin. At sa ilalim ng mga litrato, may isang sobre. Nakasulat dito, para kay Elena. Nagkatinginan sila ni Marco. Gusto niyo po bang basahin ng mag-isa, Nay? Magalang na tanong ni Marco. Umiling si Elena. Hindi anak. Bahagi ka rin ito. Basahin natin ng magkasama. Umupo sila sa isang lumang silya sa ilalim ng mahinang ilaw ng bodega. Binuksan ni Elena ang sobre. Ito ang sulat kamay ni Ricardo. Mahal kong Elena, kung binabasa mo ito, marahil ay matagal na akong wala. At marahil, alam na ni Marco ang lahat. Sana, sa pagkaalam niya, ay napatawad na niya ako. At sana, napatawad mo na rin ako. Isinusulat ko ito hindi para bigyang katwiran ang aking mga pagkakamali, kundi para humingi ng tawad. Patawad, Elena, dahil naging duwag ako. Patawad dahil mas pinili ko ang yaman at pangalan kaysa sa pag-ibig na dapat ay ipinaglaban ko. Ang pagsisisi ay naging anino ko sa bawat araw ng aking buhay. Huminga ng malalim si Elena, pinipigilan ang luhang nagbabadyang tumulo. Ang tanging nagbigay liwanag sa madilim kong mundo ay ang makita kang malapit sa ating anak. Sa bawat pag-aalaga mo sa kanya, sa bawat ngiti na ibinibigay mo, nakikita ko ang pagmamahal na ipinagkait sa atin. Ikaw ang naging tunay na ilaw ng tahanang ito, Elena, kahit pa itinago ka nila sa dilim. Ikaw ang pinakamatapang na taong nakilala ko. May isa pa akong lihim na sasabihin, isang bagay na tanging ang liham na ito ang makakapagsiwalat. Bago ako ikasal kay Victoria, binisita ako ng aking ina sa kanyang huling mga araw. Umiiyak siyang humingi ng tawad. Sinabi niyang ang pinakamalaki niyang pagkakamali ay ang paghiwalayin tayo. Bilang pagsisisi, palihim niyang binago ang kanyang huling habilin. Elena, ang Villa de Villa ang bahay at lupa na ito ay hindi kailanman naging parte ng mana ko kay Victoria. Mula pa noon, bago pa ako mamatay, ang titulo nito ay nakapangalan na sayo. Nabitawan ni Elena ang sulat. Napatingin siya kay Marco, ang mga matay ng lalaki sa gulat, si Marco man ay hindi makapaniwala. Hindi sa akin ang bahay na ito, pagpapatuloy ng sulat, ito ay sayo. Matagal na itong sayo, ito ang paraan ng aking ina para sabihing patawad. At ito ang aking paraan para ibalik sayo ang tahanang dapat ay sayo mula pa sa simula. Maging masaya ka, Elena. Maging masaya kayo ni Marco. Mabuhay kayo ng walang takot at walang sikreto. Iyan lang ang huling hiling ko. Nagmamahal magpakailanman. Ricardo. Nang matapos ang liham, isang mahabang katahimikan ang namagitan. Ang alikabok sa bodega ay tila mga saksi sa isang katotohanang matagal nang natutulog. Si Elena, ang dating kasambahay na itinuring na anino, ang siyang tunay na may-ari ng lahat. Tumingin siya sa paligid. Sa mga lumang kasangkapan, sa mga pader na naging saksi sa kanyang mga luha, isang mapait na ngiti ang gumuhit sa kanyang labi. Ano pong gagawin ninyo, Nay? Tanong ni Marco. Tinitigan ni Elena ang kanyang anak. Hinawakan niya ang pisngi nito. Ang bahay na ito ay puno ng masasakit na alaala, anak. Ngunit ngayon, puno na rin ito ng masasayang alaala nating dalawa. Tumayo siya. Ang pangalan sa titulo ay papel lang. Ang tunay na nagmamay-ari ng isang tahanan ay ang pamilyang nakatira dito. Tumingin siya kay Marco. At ang tahanang ito ay sa ating dalawa. Lumabas sila ng bodega, iniwan ang mga anino ng nakaraan. Sinalubong sila ng ginintuang sinag ng papalubog na araw sa hardin. Magkahawak kamay silang tumayo, pinapanood ang mga huling batang naglalaro sa damuhan. Walang marangyang kasal, walang perpektong pamilya sa mata ng lipunan. Ang mayroon sila ay isang bagay na mas totoo at mas matibay. Isang pagmamahal na sinubok ng panahon, isinuko dahil sa takot, ngunit sa huli, nagwagi dahil sa lakas ng pagpapatawad. At sa Villa de Villa, sa ilalim ng langit na kulay kahel, ang mag-inang de Villa, o mas tamang sabihin, ang mag-inang Reyes, ay sa wakas ay natagpuan ang kanilang tunay at walang hanggang kapayapaan. At dito nagtatapos ang kwento ni na Elena at Marco, isang kwento ng sakripisyo, pagpapatawad, at walang katumbas na pagmamahal ng isang ina. Maraming salamat, mahal naming mga tagapakinig, sa pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Mula sa unang patak ng luha hanggang sa huling ngiti ng pag-asa, naramdaman namin ang inyong presensya,
ang inyong pakikiramay, at ang inyong pag-aabang. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, maraming beses akong napahinto para lang damhin ang bigat ng mga emosyon. Naramdaman ko ang sakit ni Elena sa bawat lihim na kanyang kinimkim, at naramdaman ko rin ang galit at pagkalito ni Marco sa bawat katotohanang kanyang natuklasan. Ito ay isang paalala na ang buhay ay hindi palaging isang fairy tale. Minsan, ang pinakamalalim na pagmamahal ay matatagpuan sa gitna ng pinakamasakit na mga katotohanan. Ang kwento ni na Elena at Marco ay isang paanyaya na tingnan natin ang mga tao sa ating paligid ng may mas malalim na pag-unawa. Isang paalala na sa likod ng bawat ngiti o bawat simpleng kilos ay maaaring may itinatagong sakripisyo. Ito ay isang pagpupugay sa lahat ng mga ina mga ilaw ng tahanan na kayang tiisin ang lahat para sa kanilang mga anak. At higit sa lahat, ito ay isang mensahe ng pag-asa, na gaano man kalalim ang sugat, gaano man kabigat ang nakaraan, palaging may puwang para sa pagpapatawad at palaging may pagkakataon para sa isang bagong simula. Ngayon, kami naman ang gustong makinig sa inyo. Ano ang pinakapaborito ninyong eksena? Anong aral ang pinakapumatak sa inyong puso? Ibahagi ninyo sa amin ang inyong mga saloobin sa comment section. Ang inyong mga kwento at realisasyon ang siyang nagbibigay buhay at kahulugan sa aming mga isinusulat. Muli, mula sa kaibuturan ng aming puso, maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta. Hanggang sa susunod nating kwento.